Ang original sa pagdudua, nakataas ang kamay. Yan ang original. Ang sunnah, nakataas ang kamay maliban sa mga lugar na hindi mo kailangan magtaas ng kamay. Sa sujud, kailangan na nakasujud ka, ganyan. Or habang nagtatahiyat ka, nakaganyan ka. Bakit sa masjid? Sa Juma, sa Juma hindi rin nakataas ng kamay. May dua, sabi ko ka, ang original ng dua, nagtataas ng kamay. Ang original ng dua, nagtataas ng kamay. Maliban sa mga lugar na hindi ka pwede magtaas ng kamay. Sa sujud, hindi ka magtataas ng kamay dyan. Sa huling tasahud, hindi ka magtataas ng kamay dyan. Sa Yomul Jum'ah, hindi ka magtataas ng kamay dyan. Ang pagdudua, lalo na Jum'ah ngayon, pag nagdua ang imam, hindi ka pwedeng magtataas ng kamay. Kasi ang pagtataas ng kamay sa Jum'ah, bid'ah. Imagine na, original niya, sunnah. Pero, sa mga lugar na angkop dito at may dalil, pero ang pagdudua sa Jum'ah, sunnah ang pagdudua, pero hindi magtataas ng kamay. Okay, anong dalil? Si Bishr bin Marwan, isa sa mga tabi'in, isa sa mga leader sa Madina sa time na yan, si Bishr, nagkhutbah siya. Pagkatapos siya magkhutbah, nagdua siya. Nakita siya ni Ruwaiba, isang sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kabbahallahu hatainil yadain. Kapahamakan sa dalawang kamay na yan na tinataas mo. Hindi ko kailanman nakita. Isa yung sahaba yan, nakita niya propeta. Isa tabiin, hindi niya nakita ang propeta. Sabi niya, kailanman hindi ko nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sa pag-atin ko sa mga khutbah ng propeta, hindi ko nakitang nagtaas siya ng kamay sa Jum'ah. Kaya pag nagdua ang imam sa Jum'ah, hindi ka magtataas ng kamay. Mag-amin ka lang, Allahumma amin. Yun lang ang ano. 2 beses nang nagtaas ng kamay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Jum'ah. 2 beses lang niya ginawa. Isang sahaba dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang nagkukutba. Sabi niya, ya Rasulullah, napahamak na yung mga alaga naming hayop kasi wala namang inom. Ang mga pananim namin natuyo na kasi wala nang tubig. Nagkukutbang propeta. Ininterrupt niya yung khutbah ng propeta. Sabi niya, Rasulullah, baka pwedeng idua mo sa Allah na humulan. So nagdua ang propeta sa Jum'ah dahil sa paghiling ng ulan. Kaya kapag ang imam ay nagdua sa Jum'ah na ang dua niya ay ulan, pwede tayong magtaas ng kamay. Allahumma aghithna. So pagka narinig mo yung Allahumma aghithna, o yung mahiling siya ng ulan, ang sunnah magtataas tayo ng kamay. Pero kung hindi siya nagdua na hihiling ng ulan, hindi tayo magtataas ng kamay, kasi ang pagtataas ng kamay sa dua is bid'ah. Kasi hindi talaga ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Particular lang sa paghiling lang naman. Pag ulan lang. Pangalawa, siyempre, umulan straight, 1 linggo. Umulan ng straight, 1 linggo. Ngayon, nabanggit sa hadis na parehong sahaba, parehong tao, or ibang tao ang tumayo na naman. Nasabi niya, Rasulullah, nalunod na naman yung mga pananim. Sumobra yung tubig. Ibig sabihin, ulan, hindi tumigil mula Jum'ah to Jum'ah. Siyempre ba naman, walang tigil ang ulan. Di ba? Walang tigil yung ulan. Nalunod yung ano. Humiling, ya Rasulullah. Humiling kami, ya Rasulullah, na patigilin ang ulan. So, ang dua naman doon, Allahumma hawalayna la alayna. Ibig sabihin niya, Allah, magpaulan ka lang, tamang-tama lang. Ibig sabihin, pag gumiling na naman siya, kasi ang paghiling ng ulan, ang tawag dyan ay dua al-istisqa. Pwede ka magtaas ng kamay. Ang pagpapatigil ng ulan ay dua al-istisha. Pag dua al-istisha, pagpapatigil ng ulan, sunna rin magtaas ng kamay. Pero pag hindi yan, pag hiling ng ulan, at hindi rin pagpapatigil ng ulan, ang pagtaas ng kamay, bid'ah. Kaya pag, ano lang ginawa ng propeta pag nagdua sa Jum'ah? Ganito lang. Itinaas lang niya kanyang intuturo. Yan lang ang naitala sa pagdudua ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtataas siya ng kanyang intuturo. Naintindihan? So kaya pag nagdua ang imam, huwag kang magtaas ng kamay. Pag nagdua ang imam, huwag kang magtaas ng kamay. Naam.